Sobrang init na naman ngayong araw, apektado na ang ilang eskwelahan dahil sinuspindi ang face-to-face classes. Bukod po dyan, pahirapan din ang grabing init sa mga nagtatrabahong delivery rider. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Sa lilim ng puno muna tumatambay ang mga rider na ito habang naghihintay ng biyahe. Sa tindi ng init, panay sila inom ng tubig para iwas dehydration. Ang ilan, doble na rin ang suot na damit. Pag ito lang, tumatagos eh. Sobrang init po, hindi po kakayanin pag gumala-gala kasi. Sa mapang ito, makikita ang mga lugar na nakapula ay nakaranas ng heat index o damang init na 35 degrees Celsius pataas ngayong hapon. Kabilang dyan ang Tuguegarao, Bataan, Tarlac, Pampanga, maging sa ilang bahagi ng Cebu, Davao at South Cotabato. Sa ganitong temperatura, posible ang heat cramps at heat exhaustion na maaaring mauwi sa heat stroke. Ilang lugar tuloy ang nagsuspende ng klase ngayong araw dahil sa matinding init. Sa Muntinlupa City, suspendido ang afternoon classes mula public preschool hanggang senior high school. Nagpatupad din ng blended learning sa lahat ng antas sa mga public schools sa Caloocan para sa panghapong klase. Pati sa Quezon City, Dagupan City, Pulangi sa Albay, Iloilo City at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Maynila, pinayagan ng mga paaralan na magdesisyon kung sususpindihin ang face-to-face classes at mag-blended learning. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon. Posibleng magtagal hanggang Mayo ang mainit na panahon. May ilang paraan namang pwedeng gawin para maibsan ang init ayon sa DOH. Basta nasa shaded area ka, okay lang at may electric fans. School and learning can happen. So ako case-to-case basis yan. So sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate. Very important to hydrate. Mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to sun, staying out in the sun for long periods of time. Lubos ding apektado ng tindi ng init ang mga kulungan. Sa Manila City Jail, pansamantalang pinayagang lumabas ng dormitoryo ang Persons Deprived of Liberty o PDL. Pumapalo raw na higit 35 degrees Celsius at temperatura sa loob ng compound. Bukod daw sa mainit, siksikan pa sa mga pasilidad. Dahil siksikan sa kulungan, pinangangambahan ng pagkalat ng sore eyes at bulutong. Para matugunan ang siksikan at maiwasan ang ganitong eksena tuwing tag-init, plano naman nila LGU na ilipat na ang Manila City Jail sa ibang lugar. Napapanahon na po talaga at saka sa tagal na po na ito pong jail na ito ay naitayo po ito since 1865, ay napapanahon na rin po na ma-relocate na talaga para po masolusyonan po yung congestion at maging maayos po yung pasilidad. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.